umaga po sa ating lahat. Sige po, tumungo na po tayo dun sa ating pong mga maayos po na upuan. Magandang umaga po sa ating lahat. Habang hinihintay po natin yung ating pong mga kapatiran, yung mga bisita po natin. So, mapagpalang Pasko po sa ating lahat. Ako po ay humihingi ng pagpapatawad sa inyo at ako po ay hindi nakaputi o nakadilaw. Actually, naplansya ko na ho yan, konting kwento lang. E pag-alis ho namin, papunta ho dito, tinanong ko yung asawa ko, nasaan yung long sleeve ko? Hindi pala nailagay sa kotse. Buti lang may baon ako nito. Actually, mamaya pa nga ito dapat. But anyway, hindi naman po sa panlabas na kaanyuan, nakatingin po ang ating Panginoon. Although, syempre, requirement po yan ng ating church. Ako po ay umingi po ng paumanhin sa inyo. At tayo po ay nagpapasalamat sa umaga pong ito na tayo po ay pinagtipon-tipon po muli ng Panginoon upang tayo po ay manambahan sa Kanya. Espiritu at katotohanan at sa ating pong panimula po, tayo po muli ay babasa po ng talata po sa Biblia. Hiniling ko po na buksan po ninyo ang inyong pong mga dalang Biblia sa ikalawang Timoteo 2:11. 2 Timothy chapter 2 verse 19. So sa ating pong paglapit sa Panginoon, tayo po ay lalapit na may pagpapakumbaba. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, ikalawang Timoteo 2:11. Sige, kahit nakaupo lamang po kayo, okay lang po yan. Sabi po dito, ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak. Kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya. At ang bawat na nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Yan po ang pagkakatawag po sa atin, mga mananampalataya, na tayo po ay lumakad sa katuwiran at kabanalan ng ating Panginoon. Sa oras pong ito, tayo lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Tayo po ay sumandali pong lumapit sa Panginoon at lumapit po tayo sa ating Diyos. Kilalanin po natin ang ating pong mga pagkukulang sa Diyos dahil ang Diyos po ay tiyak po na nakikinig po sa ating pong mga panalangin. Diyos, minsan pa pinupuri namin kayo dahil kayo ay mabuti. Dapat at hindi po nababago mula noon, ngayon, magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa pahiram po na buhay ninyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin. At kami po ay ginising pa ninyo. At every gising is a blessing na nagagaling sa inyo. Kaya, Panginoon, sa mga unting mga at maliliit na mga bagay, ay dapat po kami magpasalamat sa inyo dahil tunay nga po na kayo ay mabuti. At tunay nga po, sa aming pong paglapit, Panginoon, sa umaga pong ito, minsan pa, O Diyos, kami po ay lumalapit ng may pagpapakumbaba. Kinikilala po namin, Panginoon, ang aming pong mga sarili. Marami, Panginoon, kami mga pagkukulang. Mga pagkakataon, Panginoon, na kami ay sumusuhay sa inyo. Kami, Panginoon, ay hindi po namumuhay nang naaayon po sa inyong kalooban. Kaya sa oras pong ito, O Diyos, kami po ay lumalapit. At kami, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran sa aming pong mga kasalanan. At Panginoon, na kung saan ay ang inyong pong pinambayad, Panginoon, ay ang inyong pong buhay. Ang dugo ng aming pong Panginoong Jesus. Huwag po namin kalilimutan, O Diyos, na mahal ang ibinayad po ninyo sa mga kasalanan na aming ginagawa. Kaya, Panginoon, ito po yung maging motivasyon po namin, Panginoon, na kami po ay mamuhay na may kabanalan, mamuhay, Panginoon, na may katuwiran. Wag po mahirati, Panginoon, sa paggawa ng kasalanan, kung hindi sa biyaya ninyo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nasa amin, ay magkaroon kami, Panginoon, ng kalakasan na mamuhay ng may katagumpayan dahil ang aming pong Panginoong Yesus ay nagtagumpay. Kaya maraming pong salamat, Panginoon, dahil sinabi po ninyo sa inyo pong salita na ang bawat isa na lumalapit sa inyo ay inyo pong patatawarin, pagkakalinisin sa mga kasalanan. Kaya maraming pong salamat, O Diyos, sa pagpapatawad po ninyo sa aming pong mga pagkukulang.
Panginoon, sa aming pong paglapit sa umaga pong ito. Nawa ituon po namin ang aming pong puso sa pananambahan sa inyo sa Espiritu at Katotohanan. Puri luwalhati, ay binabalik po muli namin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Hinihiling ko po na tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa po ng ating pong pangalawang talata sa Biblia na matatagpuan po sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Lamentations chapter 3, 22 to 23, or Panaghoy 3:22 hanggang 23. Panaghoy 3:22 hanggang 23. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Pag-ibig mo'y Yahweh ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita, at tayo pang lahat ay patuloy po na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sa pamagitan po ng pag-awit. Yan. Good morning po mga kapatid. Yan, it's a great privilege po na kami po ay makapag-awitan ngayon, makapag-lead. At bago po ang lahat, pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon bilang pamasko? Malakas po dahil sabi nga po is the reason for a season is Jesus Christ. Dahil po, tunay nga po na kung wala ang Panginoon, wala pa po rin tayo dito dahil siya po ang tumubos ng ating mga kasalanan. Amen po? Kaya Merry Christmas po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, pwede po bang batiin po natin, magkamayan po bilang mga anak ng Diyos. Tayong mga, yan, batiin po natin ang Merry Christmas. Yan, to Amen. Praise the Lord. Yan, napakasarap po magpuri sa Panginoon. Sa isang taon po natin na victorious dahil tayo po ay nabuhay sa kanyang biyaya. Amen po. At bago po tayo magsimula, meron lang po tayong babasahin na verse from Psalm 95, 1-3. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Sing for the joy, the Lord of our salvation. Let's come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Amen. Purihin po ang Panginoon. At patuloy po nating awitan ngayon ang ating Panginoon bilang pagpapasalamat natin sa Panginoon. Start po tayo. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. Oh, my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's
Lord, in you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength. Oh, my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength. Oh, my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. In you, it's in you. In you, it's in you. In you. Tunay nga po na ang buhay natin ay para sa Diyos lamang. Hindi po tayo kailangang humiwalay sa Kanya dahil wala po mangyayari pag tayo humiwalay sa Kanya. Amen po. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. I come before you today, and there's just one thing that I wanna say. Thank you, Lord. Say thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with a raptured tongue, we'll bless your name and thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
bless your name and thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all the blessings. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po sa mga patuloy po nating awitan ng Panginoon. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. We praise you, oh Lord. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Amen. Praise the Lord. Sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Sing, everybody. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Marapat lang siya ating papurihan at pasalamatan sa lahat ng ginawa niya sa atin. Hindi niya kaya, walang sino man makakagawa kundi ang Panginoon lamang. I give glory to your name,
glory to your Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Amen po. This is my last natin na kakantahin. Walang kang katulad except Lord Jesus Christ. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging sa'yo at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Maraming salamat po. To God be the glory. Sa Diyos po lahat ang papuri.
Magandang umaga po mga kapatid. Good morning po sa ating lahat. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon, amen? Dahil dinala niya tayo sa lugar na ito upang sama-sama tayong sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Nihiling ko po na tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia Buksan po natin sa John chapter 14, verse 13. O Juan, Kabanata 14, talatang 13. John 14:13. Ito po ang sinasaad. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga salita. Maaari nyo po kayong maupo at samahan ninyo ko sa isang panalangin. Let us pray. O Amang Banal, manaming Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na narito ngayon upang sama-sama po kaming makinig ng iyong salita. Sama-sama po kaming sumamba sa iyo, Panginoon, at sama-sama kaming magpasalamat at magpuri sa iyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, muli po kaming lumalapit at humingi ng awa at ng inyong tulong. Dalangin ko, Panginoon, na ang gawain po sa umagang ito, hanggang mamayang hapon, dalangin ko, Panginoon, ito po ay gabayan mo kami, Panginoon, nawa ito po ay maging matagumpay at nawa ikaw ang aming maluwalhati. Ikaw ang aming mabigyan ng kapurihan at maitaas ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Nawa maging pagpapala po ang activity na to sa bawat isa po sa amin, Panginoon. At tunay nga, nawa higit sa lahat, ang maririnig po namin sa umagang ito, nawa ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan at tulungan mo kami na namnamin po namin ito at mai-apply po namin sa aming mga buhay. Ganon din, maibahagi po namin sa aming kapwa. Maraming salamat po sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, nawa ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo kami, bigyan mo po kami ng wisdom, ng karunungan nagmumula sa iyo upang lubos po naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa umagang ito. At ganun din, Panginoon, sa mga activity po namin sa araw na ito. Nawa, tulungan mo po ang bawat isa. Ikaw po ang mag-guide sa amin, ikaw po ang tumulong sa amin na magawa po namin ang lahat ng ito ng ayon sa iyong kalooban. At maraming salamat po, Lord. Sa oras na ito, muli rin po kaming lumalapit at nilalapit po namin sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Dalangin po namin ang aming kapatid, Sister Jane De Leon, Panginoon. Tulungan mo po siya sa katatapos po, Panginoon, na kanyang operation, Panginoon. Dalangin ko na ikaw po ang magbigay sa kanya ng complete healing at complete recovery, Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din, Lord, kung sino man po sa aming mga kapatid, ang sa oras na ito, Panginoon, ay merong karamdaman, ubo, sipon at lagnat, dalayan ko sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ikaw rin po ang tumulong sa kanila at magpagaling. Ganon din, Lord, dalayan ko rin po, Panginoon, ang inyong provision sa bawat kapatiran na merong maintenance. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magkaloob sa amin ng pangangailangan para po matustusan ang aming mga gamot, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyo. Ganon din, Lord, nilalapit po namin sa inyo ang mga natitira pa pong mga gawain ng iglesyang ito. Lord, alam po namin na ilang linggo na lang o 2 linggo na lang, Panginoon, at lalapit na ang bagong taon. Dalangin po namin na ikaw po patuloy na magkaloob sa amin ng guidance, ng proteksyon. Salamat po. Salamat po sa inyong provision. Salamat po sa inyong pag-iingat at guidance, Panginoon, sa mga gawain ng iglesyang ito sa taon ng 2025. Tunay nga, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Patuloy mo kaming ginagabayan at patuloy mo po kaming tinutulungan upang maisakatuparan namin ang mga gawain sa loob ng 2025, Panginoon. Ganon din, hiling po namin sa darating na taon ng 2026, ang mga naiplano
at mga gawain ng iglesyang ng ito, Panginoon. Tulungan mo kami, higit sa lahat, Panginoon, ang paghahayo, pagbabahagi ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus sa aming kapwa. At ngayon din, Panginoon, sa aming mga outreach, ganun din sa Mission Point, Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo pong pagpalain ng mga gawain na ito at patuloy mo pong pagkalooban kami ng mga tao na iyong pinili na bababahaginan ng iyong salita, Panginoon. At dalayan po namin na marami pa pong mga home Bible studies ang magawa sa mga lugar na yon sa aming outreaches, ganon din sa Mission Point, Panginoon, sa Kanlubang, sa Mahadain. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat miyembro ng iglesyang ito. Patuloy mo pong isustain, Panginoon. Patuloy mo pong i-provide ang lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. At tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay araw-araw magpuri at magpasalamat sa iyo. At ganun din, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng oras sa pagbabasa at pag-aaral ng iyong salita upang lubos ka po namin makilala at lubos naming maunawaan kung bakit mo dinala ang Panginoong Hesus sa mundong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Muli, nilalapit po namin sa inyo ang aming panambahan. Nawa ikaw, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa at nawa ang banal na Espiritu ang siya pong magpaunawa sa amin sa mahayag po sa aming kalagitnaan. At nawa, ikaw, Panginoon, ang aming madakila, mabigyan ng kaluwalhatian, maparangalan at maitaas ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Purihin po kayo magpakailan paman, ito pong aming samot dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ganon din sa mga kapatid po natin na nanonood sa online. Magandang umaga po. At advance Merry Christmas po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating message, meron po akong katanungan. Ano po sa tingin ninyo ang the greatest love of all? Mamaya malalaman natin kung ano ang greatest love of all. At ano rin ang greatest gift of all. Mamaya makikita natin kung ano ba talaga ang greatest love and greatest gift of all. Sa gitna ng lahat ng kasiyahan at kapistahan na bumabalot sa panahon ng Pasko, dapat nating alalahanin ang tunay na diwa ng Pasko. Alam po ba natin kung ano ang tunay na diwa ng Pasko? Parang walang nakakaalam, ano? Alam nyo na. Inaano ko lang po, mga kapatid. Ang tunay na diwa ng Pasko ay ang kapanganakan ni Jesus. Ito ay isang napakahalagang sandali sa ating pananampalataya. Dahil ito ay sumasagisag sa kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan o sa sanlibutan. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang manahan sa gitna natin, nakikilahok sa ating karanasan bilang tao. At habang iniisip natin, mga kapatid, ang tungkol sa kapanganakan ni Jesus, mauunawaan natin na ang pangyayaring ito ay sumisimbolo ng pag-asa hindi lamang sa isang sandali, kundi sa magpakailan paman. Sa bawat pagbasa natin tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesus, naaalaala natin ang kahalagahan at ang pangakong kaugnay nito. Ito ay isang nakapagpapasiglang paalala na ang Diyos ay kasama natin. Amen? Ang Diyos ay palagi nating kasama, lalo na sa kapanahunan ng Kapaskuhan. At sa umagang ito, mga kapatid, atin pong tatalakayin ang pag-ibig na regalo ng Diyos, na matatagpuan po natin sa John 3:16. Alam nyo na ito. Hinihiling ko po na tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon na nagmumula sa John 3:16. Sabay-sabay po tayo, samahan ninyo ko na basahin natin. Bibilang ako ng 3,
Sabay-sabay po natin basahin ang John 3:16, okay? 1, 2, 3, go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga salita. Maaari na po kayo maupo at humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po'y sumandaling manalangin. Let us pray. O amang banal, manaming Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Dalayan ko, Panginoon, na tulungan mo kami na maunawaan po namin ang mahayag sa aming kalagitnaan. Nawa ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo kami na kami po ay makapag-focus lamang sa iyo at sa iyong salita lamang. At dalayan ko rin, Panginoon, na huwag mo po kaming ipahintulot na kami po ay guluhin ng kaaway. Purihin po kayo magpakailan pa man, ito pong aming samot dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kapatid, ang Pasko ay panahon ng pagbibigay. Tama po ba? Panahon ng pagbibigay, nagpapalitan tayo ng regalo upang ipakita ang pagmamahal, pagpapahalaga at malasakit. Ngunit sa gitna ng lahat ng mga tradisyong ito, hindi natin dapat kalimutan ang pinakadakilang regalo, the greatest gift of all na ibinigay ng Diyos, ang regalo ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. Ang regalong ito ay hindi binalot sa magarang papel, kundi sa mga lampin. Inilagay hindi sa ilalim ng puno, kundi sa isang sabsaban o pasabsaban o tinatawag sa English na manger. Oh? Tatalakayin natin sa umagang ito, mga kapatid, ang pangako, ang katuparan, at ang tugon sa walang kapantay na kaloob ng pag-ibig ng Diyos. Unahin natin ang pag-ibig na regalo ng Diyos, unahin natin ang pangako ng pag-ibig sa John 3:16. Sabi nga, ang pagmamahal ng Diyos ay maagap at natatangi, o tinatawag natin ito na exclusive, no? Yun yung pagmamahal ng Diyos. Hindi ito nakabase dahil tayo ay karapat-dapat. Wala namang karapat-dapat sa atin, kundi nakabase ito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos, walang labis, walang kulang. Mga kapatid, ang John 3:16 ay nagsasabi ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Susubukan po nating himay-himayin o isa-isahin ang sinasabi ng 1:3:16. Ano nga yung John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Iisa-isahin natin, mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng bawat salita ng John 3:16? Umpisahan natin. For God. Anong ibig sabihin ng for God? The greatest lover. So love. The greatest degree. The world. The greatest number. That He gave the greatest gift. The greatest act. No? His only begotten Son. The greatest gift. That whosoever, the greatest invitation, believeth, the greatest simplicity, in Him, the greatest person, should not perish, the greatest deliverance, but the greatest difference, have the greatest certainty, everlasting life
the greatest possession. Maliwanag na natatangi talaga ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. By the way, kinuha ko po yan, yung mga greatest na yan, sa Encyclopedia of 15,000 Illustrations by Paul Lee Tan. Doon ko po nakuha yan. Hindi po ako ang may gawa niyan. Oh, nakuha ko lamang po yan. Natuwa lang ako dahil napakaganda. Napakaganda. Maliwanag na natatangi talaga ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Makikita natin na napakasimple. Simple lang talaga ang kahulugan ng 1:3:16. Simpleng basahin, simpleng maunawaan at maintindihan. Isang simpleng regalo, ngunit pinakadakila, the greatest love of all. Ang pag-ibig ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos ang talagang greatest love of all. Hindi yung sinasabi ng kanta. Anong sabi ng kanta? Learning to love yourself is the greatest love of all. Mali po yun. Hindi po yun totoo. Ang greatest love of all ay ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So alam na natin kung ano ang greatest love of all. Ano ang greatest love of all? Ang pag-ibig ng Diyos. Ang greatest love of all ay mapapasa atin at sa simpleng pagtanggap ang kailangan o aksyon na ating gagawin upang tamasahin natin o matanggap natin ang pag-ibig na regalo ng Diyos. Paano ba mapapasa atin ang isang regalo? Kailangan natin itong tanggapin. Kaya ang regalong ito ng Diyos ay kailangan tanggapin dahil magbibigay ng kaligayahan at buhay na walang hanggan sa bawat taong tatanggap nito dahil ang regalo ng Diyos ay kanyang pinlano. Plano ito ng Diyos sapagkat bago pa ang sangkatauhan, alam na ng Diyos ang pangangailangan ng pagtubos. Inihanda ng Diyos ang isang plano na ipadala ang kanyang anak bilang isang tagapagligtas dahil mahal ng Diyos ang tao. At alam niya, walang sino man sa atin ang karapat-dapat dahil sa ating mga kasalanan. At hindi rin niya pwedeng i-compromise ang kanyang pagiging Diyos dahil siya ay banal, siya ay righteous, at wala sino man sa tao ang righteous. At dahil mahal niya ang tao, kaya ang plano niya, ipadala ang kanyang anak upang ialay ang buhay para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Isinakatuparan ng Diyos ang kanyang plano nang sinabihan ng anghel ng Diyos si Maria. Sinabihan ng Diyos si Maria na huwag matakot. Siya ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at pangangalanan niya itong Jesus. Mababasa po natin yan sa Lucas chapter 1 verse 30 to 31. Ano pong sabi? Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Dito mga kapatid, nagsimula ang pangako ng Diyos na iligtas ang tao. Punta naman tayo sa paghahatid ng pag-ibig ng Diyos. Nababasa po natin yan sa Lucas 2:11. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Kaya nga ang pagsilang ni Jesus, ang katuparan ng pangako ng Diyos ay dumating sa pamamagitan ng pagsilang ni Jesus. Isinilang si Jesus sa hindi inaasahang paraan. Ipinanganak sa pagpapakumbaba, hindi sa kadakilaan. Ayon po yan sa Lucas 2:6-7. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa
kanila sa bahay panuluyan. Mga kapatid, ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Pinanganak si Jesus hindi sa magarang bahay o malaking bahay na mayroong malaking kwarto o isang magarang bahay o isang magarang panuluyan. Bagkus si Jesus ay pinanganak sa sabsaban. Mga kapatid, imagine natin na ang Panginoong Hesus ay inilagay doon sa sabsaban. Ang tawag po doon ay palasabsaban kasi pakainan po yon ng mga hayop. Mga kapatid, ito po yung in the Bible times, yung panahon nila doon sa Israel, ganyan ang pakainan ng hayop, palasabsaban. Hindi katulad nung nakikita natin sa mga picture. No? Hindi po yan. Ganyan po yung sabsaban na panahon doon sa Bible time. Kaya i-picture natin sa ating sarili kung ano ang naging kalagayan ng Panginoong Hesus nang siya ay isinilang. Imagine natin na siya ay nilagay doon sa isang palasabsaban. Ito ay sumisimbolo o nagsasabi ng mapagpakumbabang kalagayan ng kapanganakan ni Jesus. A picture of humility para sa mga makasalanan. He came not to serve, but to serve. Tapos tayo naman, ang dami-dami nating reklamo. Kapag nagbabahagi tayo ng salita, alam na ang kasunod. Ang init. Wala bang mer? Bakit ganito lang? Kapag walang regalo sa Pasko, nagtatampo. Kapag nahihirapan kung ano-ano ang iniisip. Kapag walang bagong damit sa Pasko, nagtatampo sa magulang. Sino yung mga anak dito na wala pang regalo sa magulang? Kapag marami namang blessing, nakakalibutan na si Lord. At marami pang kapag. Why not? Hoy, English yun ano? Why not sa mga kapag, what I mean, sa mga reklamo natin, instead na magreklamo tayo, isipin natin kung ano ang kalalagayan ni Jesus nung siya ay ipanganak. Diyos siya, but He chose to be born in a simple and humble situation. Pinili niya na ipanganak siya sa isang humble situation, mapagpakumbabang kalagayan. At kung iisipin natin, dahil siya ay Diyos, kaya niyang gawing ipanganak siya sa maayos at magarang silid. Dahil ang Diyos naman ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Subalit, mga kapatid, ipinakita ng Diyos ang pagpapakumbabang kalagayan upang ang sino man sa ating mga tao ay walang ipagmalaki. Anuman ang karangyaan natin sa buhay o anuman ang katatayuan natin sa buhay. Anuman ang kalalagayan natin, marangyaman o mahirap. Doon nga sa aming cell group last Friday, may isang kapatid. Sabi niya, lahat ng meron ako, ipinagkatiwala lang ito ng Diyos sa akin. Hindi ito sa akin. Kaya wala akong dapat ipagmalaki. Nawa, ganon din tayo. Ano man ang meron tayo, meron man tayong kayamanan o mahirap lang tayo, ipagpasalamat natin sa Diyos. Sapagkat alam ng Diyos kung ano yung best para sa atin. Sabi nga, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay pinagdiriwang ng mga Kristiyano sa buong mundo. At ngayon nga, ito ay tinatawag nating Pasko. Ang regalo ng Diyos ay para sa lahat ng tao, regardless of background, past mistakes, or current situations. Kaya nararapat, mga kapatid, nararapat lamang na sumunod tayo sa Diyos sa Kanyang mga utos at sa Kanyang kalooban. Anuman ang situation natin, anuman ang magiging kalagayan natin ngayong Pasko,
dapat nakapokus pa rin tayo sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga mga kapatid, kung meron tayong na-receive, ipagpasalamat natin sa Diyos. Kung wala, salamat pa rin sa Diyos. Dahil buhay tayo, dahil araw-araw ginigising tayo ng Diyos, it is a blessing. Every gising is a blessing. Kaya nga mga kapatid, ang pagsilang ni Jesus ay ipinahayag ng mga anghel ang mabuting balitang ito sa mga pastol. No? Ipinahayag ng mga anghel ang mabuting balitang ito sa mga pastol. Ito ay sumasagisag ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat, hindi lamang sa mga pinapaboran o makapangyarihan. Makikita naman natin dito ang humbleness ng Panginoong Hesus. Pinili ng Diyos na ipanganak si Jesus sa sabsaban, kung saan doon sa lugar na yon ay nagtitipon ang mga pastol. Bukod kay Maria at Jose, sila rin ang unang naka-witness ng pag-ibig ng Diyos. Hindi mga hari, kundi mga ordinaryong tao, mga pastol. Kung saan gagamitin din ng Panginoong Hesus ang pagiging pastol sa mga sumasampalataya sa Kanya at sa mga sumusunod sa Kanya o mga tagasunod niya. Sabi nga natin kanina, si Jesus ay pinanganak sa sabsaban. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, kung paano ang isang maliit na payak, isang maliit na sabsaban ang nagdala ng napakahalagang kayamanan sa mundo. Tulad ng pagkakadala ng sabsaban sa tagapagligtas ng mundo, kaya tayo rin mga kapatid, tayo rin na mga mananampalataya, ang magdadala o maghahatid na o magbabahagi ng pinakadakilang regalo ng Diyos sa ating kapwa. Ano ba yung dakilang regalo ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos. At ito ang inaasahan ng Diyos sa ating lahat na mananampalataya. Kaya wala tayong rason upang hindi tayo magbahagi ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Tayo yung sabsaban. Tayo yung tagapagdala ng balita. Tayo yung tagapaghatid ng pag-ibig na regalo ng Diyos sa ating kapwa. Kaya ngayong Kapaskuhan mga kapatid, maraming reunion. Samantalahin natin ang pagkakataon na ito na maibahagi ang greatest gift ng Diyos, ang greatest love of all sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan at mga kakilala. Kaya kung meron tayong mga reunion, at alam natin, yung mga makakasama natin sa reunion ay wala pang Kristo sa buhay, samantalahin natin ang Kapaskuhan na ito. Gamitin natin ang Kapaskuhan, ang diwa ng Pasko sa paghahatid ng magandang balita sa kanila. Huwag tayong matakot. Kahit saan man tayo naroroon, kahit gaano kahirap ang kalalagayan natin, nandiyan ang Diyos. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, alam mo na, mahal ka ng Diyos. Alam na natin, mga kapatid, alam na natin na tayong lahat ay mahal ng Diyos. Amen? Kaya hindi na tayo dapat nagtatampo, hindi na tayo dapat nagmumukmuk, hindi na tayo dapat nag-aalala. Siyempre, tao lang tayo. Kapag merong problema, nag-aalala talaga tayo. Pero dapat, sandali lang yon. Dapat papasok agad ang kadakilaan ng Diyos. Papasok agad na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Normal lang na matakot. Normal lang na mangamba. Pero dapat sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya, sandali lang yon. Dahil alam natin, nandiyan ang Panginoong Hesus. Nandiyan ang Diyos. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Tunghayan naman natin ngayon, nakita natin yung pangako
yung katuparan, at tunghayan naman natin ngayon ang tugon ng pag-ibig. Sa 1 John 4:19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya nga ang pag-ibig ay nangangailangan ng tugon. Kapag tunay nating nauunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos, mauunawaan natin dapat nating mahalin ng Diyos bilang kapalit ng pagmamahal niya. No? At ipaabot o dalhin ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Sapagkat sinabi sa 1 John 4:21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Maliwanag po ang sinasabi ng unang Juan 4:21, ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Tingnan mo nga yung kapatid mo, kung kaibig-ibig. Yes naman. No, tayong mga mananampalataya, nabubulan. Tayong mga mananampalataya ay dapat mag-ibigan. No? Dahil mahal tayo ng Diyos. Paano natin masasabi? Ito naman ngayon ang tanong. Paano natin masasabi na nauunawaan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Kung sa isang pagkakataon, tandaan po natin paano natin masasabi o nauunawaan ang pagmamahal ng Diyos sa atin kung sa isang pagkakataon, mga kapatid, na tayo ay nagalit o nagtampo sa isang kapatid o sa mga kapatid. Dahil meron lang nasabi, dahil meron lang nagawa na hindi natin nagustuhan. Pinapatunayan ba nito na mahal natin ang Diyos? Hindi. Dahil ang nagmamahal sa Diyos ay yung mga tao o mananampalataya na nagmamahal din sa mga kapatid sa lahat ng oras, anuman ang sitwasyon. Kaya kung meron mga kapatid na narinig natin na na-offend tayo dahil hindi yun yung gusto nating marinig, o merong ginawa ang kapatid na na-offend tayo dahil hindi yun ang gusto nating mangyari, huwag tayong magagalit. Dahil hindi yun ang sinasabi ng Diyos. Ang inuutos sa atin, ibigin natin. Anong sabi? Ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Wala namang sinabi doon na umibig sa kanyang mga kapatid na mga mabubuti lang. Walang sinabing ganoon. Lahat ng kapatid, anuman ang sitwasyon. Kaya we need to quick to listen. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Ayon yan sa Santiago, Kabanata 1, talatang 19. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Binibigyan diin ng talatang ito, mga kapatid, ang kahalagahan ng pakikinig bago tayo tumugon at makontrol ang ating galit sa isang tao. Ito ay makakatulong sa atin na maging maayos ang ating buhay bilang isang Kristiyano. At ito ang inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga sa pamamagitan ng talatang ito, kaya na nating kontrolin ang ating sarili. Kaya na natin? Purihin ang Diyos. Of course, kailangan din natin ng banal na espiritu sa bagay na ito. Kaya nga sa umagang-umaga pa lang, paggising natin sa umaga, hingi agad tayo ng guidance. Magpasalamat tayo sa Diyos at ginising tayo at humingi agad ng guidance na tulungan tayo ng banal na espiritu na makontrol natin ang ating sarili. Kung tayo lang, hindi natin kayang gawin. Kaya kailangan natin ang Diyos. Tandaan po natin, ang pagmamahal ng Diyos ay walang pinipili. Sino man tayo o anuman ang kalalagayan natin o estado natin sa buhay, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya ang pagmamahal ng Diyos
ang dapat nating tularan. Wala tayong pipiliin na mamahalin, lalo na ang mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya ang pagmamahal ng Diyos, kaya ang pagmamahal sa iba ang pinakatunay na katibayan na natanggap at naunawaan natin ang regalo ng Diyos na pag-ibig. Ihambing natin ito sa pagtanggap natin ng isang regalo na hindi, kumbaga hindi inaasahan natin, yung talagang magandang regalo o maayos na regalo. Di ba, meron tayong excitement na ito ay may share natin doon sa mga mahal natin sa buhay. Di ba? Gusto nating ibahagi ang kagalakan natin sa iba. Ganon din naman ang pag-ibig na regalo ng Diyos, higit sa lahat, dapat din nating ibahagi sa iba. Kaya huwag tayong susuko. Huwag tayong susuko sa pagbabahagi ng regalo ng Diyos sa atin. Ang ating Panginoong Hesus, patuloy nating ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Patuloy nating ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa ating kapwa. Nang sa gayon, hindi lamang tayo ang makakatanggap ng pinakadakilang regalo ng Diyos, the greatest gift of all, the greatest love of all. Ano yung greatest gift of all ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos, ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Umulan man o umaraw, may merienda man o wala, tuloy lang tayo. May pagsubok man o wala, tuloy lang tayo. May Christmas gift man o wala, ito yung mga material things na money at iba pa. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Stand firm. Stand firm. Sabi ng 1 Corinthians chapter 16, verse 13, be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Because our labor is not in vain in the Lord. Patunay ang mga talatang ito na dapat tayong magpatuloy sa pagmamahal sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sapagkat ang regalo ng Diyos sa atin ay pag-ibig. Kaya ang tugon natin sa pag-ibig ng Diyos ay dapat nagpapabago ng ating relasyon sa ating kapwa. Dapat meron na tayong pag-ibig sa ating kapwa. Hindi man kaibig-ibig, pero dapat ibigin pa rin natin sila. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay magbigay dapat ng inspirasyon sa atin na wala tayong pipiliin na mamahalin. Wala tayong pipiliin na yayakapin. Wala tayong pipiliin na babahagi na ng salita ng Panginoon. Lahat ng tao, mayaman man o mahirap, dapat wala tayong pinipili. Sapagkat tayo, hindi karapat-dapat, pinili tayo ng Diyos. Kaya mapalad kayo mga kapatid, dahil isa tayo sa pinili ng Diyos. Sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, isa tayo sa pinili ng Diyos. Kaya kung anuman ang mayroon tayo, especially yung pag-ibig ng Diyos, dapat natin itong ibahagi sa ating kapwa. Be a channel of blessing to others. Spiritually, materially, kung kaya nating magbigay ng blessing materially, so be it. Dahil ipinagkatiwala lamang ng Diyos kung ano ang mayroon tayo. The greatest love of all is the love of God. The greatest gift of all, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nawa, meron tayong natutunan sa umagang ito, at nawa, sa Paskong ito, ipadama natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Sa atin pong pagwawakas,
Ang Pasko ay panahon para alalahanin at ipagdiwang ang pinakahuling regalo. Pinakahuling regalo. Ultimate gift, ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ang pag-ibig na ito ay malayang inialay, freely offered, hindi nararapat dahil hindi tayo karapat-dapat, undeserved, at nagbabago ng buhay, life-changing. Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay sa atin freely. Hindi natin hiningi, kusang ibinigay ng Diyos sa atin. Kusang ibinigay, kusang ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang sa gayon ialay ang kanyang buhay para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Huwag po nating kalilimutan yan sa lahat ng oras ng ating buhay. Dapat araw-araw nanamnamin natin ang regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Anuman ang sitwasyon natin, anuman ang katatayuan natin, anuman ang estado natin sa buhay, dapat ito ang pag-ibig ng Diyos ang nasa sa isip natin. Dahil mapalad tayo sa dinami-dami ng tao, isa tayo sa pinili ng Diyos. Ngayon naman mga kapatid, ito yung iiwang challenge sa atin. Ito yung tanong. Kung hindi mo pa natatanggap ang regalong ito, buksan mo ang iyong puso sa Diyos ngayon. Oh? Sapagkat maraming mga Kristiyano, maraming nagsasabi, ako ay isang mananampalataya, ako ay Kristiyano na. Dahil tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pero ang tanong, nakikita ba sa buhay natin na si Jesus ay pinapanginoon ng ating buhay? Tandaan po natin, ang totoong sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Jesus, dapat merong pagbabago sa ating buhay. Dapat nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Amen? At kung tinanggap mo na ang regalong ito, dapat ibahagi ito sa ating kapwa. Ibahagi natin, samantalahin natin yung pagkakataon ngayong Pasko. Ibahagi natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. So ngayon, alam na natin, what is the greatest love of all? The love of God. Ang pag-ibig na regalo ng Diyos. Amen? Maligayang Pasko po sa ating lahat. Sa Diyos po lahat ng papuri. At bago po tayo dumako sa ating maliit na panalangin at sa sunod yung ating tithes and offerings, hinihiling ko po ang lahat. Ipadama natin ngayong araw na ito dahil Family Day ngayon, sabihin mo sa katabi mo o sa paligid mo, I love you. Merry Christmas. Sabihin mo, I love you kapatid. I love you with the love of the Lord. Mga kapatid, nawa napagpala po tayo sa umagang ito. I love you all with the love of the Lord. Merry Christmas. Tayo po'y manalangin. Let us pray. O amang banal, manaming Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po sa pagpapaalala, Panginoon. Tunay nga na napakabuti mo sapagkat ipinagkaloob mo ang greatest love sa aming lahat, Panginoon. Ipinagkaloob mo ang greatest gift, ang Panginoong Hesus sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat po. Nawa ikaw po ang aming napapurihan, ikaw ang aming naluwalhati sa umagang ito. Purihin po kayo magpakailan pa man ito pong aming samot dalangin
sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ganon din sa mga kapatid po natin na nasa online. Good morning po sa ating lahat. Sa Diyos po lahat ng papuri. I love you with the love of the Lord, mga kapatid. Tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Gawa 2 verses 44 to 45. Okay po. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. 45. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Pwede na pong umupo at tayo'y manalangin. O aming Ama, aming Diyos, nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mahalagang regalo na ipinagkaloob po niyo sa amin. At muli ay ipinakita po ninyo ang inyong kadakilaan sa pamamagitan ng pag-ibig at na ipinagkaloob po ninyo ang inyong bugtong na anak upang kami po ay matubos sa aming mga kasalanan. Kaya Lord, salamat at salamat din po Panginoon na noong mga unang panahon ay binibigyan po ninyo ng ang bawat sumasampalataya sa inyo ng kaparaanan kung paano po palaganap ang inyong mga salita. At sa panahon po namin, Panginoon, panahon ng grasya, ito po ang patuloy na ginagawa upang muli ay mapalaganap ang inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na ipinagkaloob po niyo sa amin, mga trabaho, mga negosyo, Panginoon. Salamat po. At sa ganong paraan, Panginoon, ay may pagpapatuloy ang pagbabahagi at pagpapalaganap ng inyong banal na salita. Na kami po ay magkaloob ng aming tinatangkilik ng naayon po sa inyong kalooban na maging cheerful giver po kami, Panginoon. Magbibigay ng ayon sa aming kakayanan, ng naayon din po sa inyong kalooban. Salamat, Lord, sa mga pagpapala na ito. Nawa, Panginoon, maikintal sa aming mga isipan na mga pagpapala na ito ay magagamit, Panginoon, sa palaganap ng buo ng inyong banal na salita. Tuloy na ako'y dinadalangin ko po na ang mga malikom na halaga sa araw na ito ay tunay na kagamit-gamit, Panginoon. Mapamahala ang mabuti ng iglesyang ito, Panginoon, sa mga gawain mo, sa lahat po ng aspeto ng programa po ng Lord's Episcopal Baptist Church. Maraming salamat, Lord, sa iyong papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong awitin ang pang tithe song offering. Holy night, the stars so brightly shining, it
thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Tayo po'y tumayo. Led by the light of faith, silently beaming with glowing hearts, by His cradle we stand. So led by the stars, stars that sweetly gleaming, there came the wise men from Orient land. The King of Kings laid us in lowly manger, in all God's trust, born to be a friend. He knows our need to love this no stranger. Behold your King, before Him lowly bend. Behold your King, before Him lowly bend. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for His name is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus we raise, we let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore. Proclaim His power and Ipikit po natin ang ating mga mata. Tungo ang ating ulo, manalangin. Lord, salamat. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig na regalo mo sa amin. Salamat sa iyong pangako ng pag-ibig sa amin na maagap at natatangi. Salamat, Lord,
sa paghatid ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Nawa po ay lubos namin itong maunawaan na ang tunay na diwa ng Pasko ay ang kapanganakan ng iyong anak na si Jesus, ang greatest gift of all sa aming lahat. Lagi po naming tatandaan na ang greatest love of all ay ang pag-ibig mo sa amin. Ano man ang meron kami, Lord, ay pagpapasalamat namin sapagkat alam namin na alam mo ang best para sa amin. Sa mga susunod pa po naming gawain, kayo po nawa ang gumabay at mag-ingat sa bawat isa. Kayo po nawa ang aming maiangat at mapapurihan sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. Unto the Lord Almighty be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. 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 Unto the Lord our Savior be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. 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 Naway sumayin yung lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Purihin ang Diyos, maaari na po tayong maupo at tawagin natin ang ating worship leader para po sa mga announcements. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ba ay napagpalang lahat ng ating Panginoon? Amen. Para po sa ating po mga announcements. Announcement ba kagad or birthday? Announcement, sige po. Yan. Welcome po sa ating po mga first-time guests. So kung maaari lamang po, mabanggit po ang inyo pong pangalan ay kayo po ay tumayo. Andiyan po si Sister Margaret Gasilaw. Yan. Welcome po sa ating pong pananambahan sa umaga pong ito. Yan po ang mother po ni Kuya Sander. Andiyan din po yung kanya po mga kapatid, si Kuya Blake Sandrex Gasilaw. Wow. Tama ba yan? Brent yan. Gasilaw. Sandre Gasilaw. Yan. So welcome po kayo sa ating pong pananambahan sa umaga pong ito. Meron pa ho bang mga first time guests? So wala na po. So para po sa ating pong Sunday worship attendance, meron po tayong 89 po sa mga adults and guests, 3. Sa ating pong kids, 12, total po ng 104. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa mga pagpapala po na yan at patuloy po tayong hinihiling na mag-invite po tayo ng mga guests po natin. No? So maraming pong salamat sa Panginoon sa ating pong attendance. Para po sa mga birthday celebrants, belated happy birthday, December 16, Jeffrey Reyes. Yan, si Kuya Jeff. Nasaan ba si Kuya Jeff? Happy birthday po, Kuya Jeff. Yan, paramdam ka naman. Next, December 22.
Kuya Awi Eugene Frey Salamera, happy birthday! Yan, happy birthday sa iyo kapatid. Meron pa ho ba? Yan po, yung ating kapatid, Sister Nora Cortel. Happy birthday po. December 23. Meron pa ho ba? Mga birthday celebrants? Si Kuya Saint Ezekiel Tagle. Yan, December 23. Wow. December 27, si Kuya Angelo Embing. Yan, so patuloy po natin panalangin si Kuya Angelo dahil siya po ay malayo. Ganda ng t-shirt niya. Happy anniversary po sa mga celebrate po ng wedding anniversary. Yan, sila Kuya Chris and Diane Bano. Happy wedding anniversary po sa inyo. Kuya Chris and Diane. Para po sa ating pong next Sunday participants, ang ating pong worship leader, si Brother Rodel Mbing. Yan, Kuya Rodel. At sa ating pong offertory reader and prayer, Sister Cecil Santonia. Yan. Sa ating pong closing prayer, Brother Joy Santonia. Yan. Para po sa ating pong marshal, walang iba kundi si Brother Mike Chongson. Yan, Brother Mike Chongson. Para po sa ating pong mga ushers and usherettes or greeters, Sister Jing Fernandez and Sister Polly Pineda. Enjoy lang po tayo, no? Dahil yan po ang ating pong kailangan. Para po sa ating pong prayer meeting, participant presider, Brother Ferdy Marcelian. Yan. Yan na po ang ating pong aabangan. Yan. Mamaya po. Alright, ayan na nga, ito na nga ang araw na pinakaiintay nating lahat. So today is our family day and I know, excited ang lahat para sa kanilang complete change para sa ating event mamayang hapon. Now, a reminder to everyone who will be participating and joining the Your Face Sounds Familiar. Kung kayo po ay merong artistang gagayahin, kung ano po yung exact na picture, please send it sa messenger ng Lord C. Pisal Baptist Church. Again po, kung sino po, halimbawa, si Catherine Bernardo, gusto kong gayahin. Kasi, Catherine Bernarda. Oo. Version 3 kasi ako eh. Siya yung version 1. So, halimbawa gusto kong gayahin si Catherine. So, isasend ko po yon sa messenger ng Lord C. Pisal Baptist Church. Kasi po, pag rumampa po kayo, ipapakita natin yung picture sa screen kung talaga po buwang K at kamukhang kamukha po ba talaga. At gayang-gaya po ba yung artist na sinend natin sa ating messenger. So again po, please send the picture. Kung hindi nyo po alam, pwede nyo pong i-search sa Google kung ano yung inspiration ninyo. Send nyo lang po. Ayan. So, meron tayong criteria for judging kung talaga bang K na K mo ang outfit mo for today. So, 40% is accuracy. So, ibig sabihin, halos kahawig ba ng star? Tama ba ang gamit na props or nakuha ba ang ginagayang star? Now, 20% naman po para sa creativity and originality. So, hindi naman ibig sabihin na kung anong outfit ni artist, yun yung mismong ginaya. Yung iba kasi nag-recreate. Gumawa sila ng sarili ng outfit. So, una, para pumasok ka sa 20% is naging resourceful ba ang gumaya o naging malikhain ba ang gumagaya. Now, another 20% is for the presentation of character. So, in character ba yung gumagaya? Kung si LeBron James, kailangan medyo nagdidribble ka dito, no? Tapos, nakita ba ang character ng ginagaya? And the 10% is the congregation impact. So, natuwa ba kayo sa nakita ninyo? Or nakarelate ba kayo sa ginagaya kung talagang kamukhang-kamukha ni church member ang ating artista? Ayan, so ito pa daw. Meron lang daw kasi talagang sabi nila madami daw nag-effort. Yung accuracy daw ay 45%. So, malaking impacto. And, isa pa sa tumaas, 25% is yung presentation ng character. So, kailangan maipakita nyo kung FPJ. Ang medyo kailangan may pagulong-gulong yun, di ba? Yun. So, Jackie Chan, wala lang tayong mga palasabit-sabit dito, pero paalala lang po sa
gagaya ng mga action star, wala lamang pong uuwing sugatan. Okay, so yun lang naman po yung paalala natin for that one. And later, we'll allow you to do the preparation of your outfits and costume. But before that, so syempre, Barry, thank you so much sa lahat ng mga sumunod sa ating color coords. Ngayong umaga na to na talaga namang ngayong pagpasko nagniningning ang mga nakadilaw. Talaga namang lumulutang kayo from up above. So, picture po muna tayo. Bago daw po yan, may isa pa daw po tayo. Reschedule daw po ang prayer meeting ng December 26 and January 2, 2026. At dahil tapos na daw po ang announcement, inaanyayahan ko po ang lahat na umakyat sa stage para sa ating annual picture. Ayan, sige, akit na po kayo. Yes po, palagyan na lang ng chair dito sa unahan para sa ating mga senior citizens, sa mga dual citizenship. Okay everyone, lahat po ay inaanyayahang sumama. Lahat po, dahil kayo po ay pamilya, kapuso, kapatid, akyat po tayo dito. Akyat po, everyone. Merong maluwag po ang taas ng stage. Kung kayo po ay pinagpala sa height, akyat na lang po tayo. Let's go, let's go! Youth, young adults, sa taas na kayo. O, ayusin lang natin yung stage arrangement, o. Everyone, inaanyayahan po natin kayong umakyat. Yorubun, please. Akyat po, akyat. Ayan, wala pong maiiwan yung mga nasa labas. Inaanyayahan po namin kayong pumasok dito sa kalooban ng ating churchanism para po tayo mag-picture taking. Ayan. Compress lang ng konti, oh. Ang sexy naman. Compress lang ng konti. Left, right. Yung right part po natin, mga kapatid, itong part po na to, medyo mas madami po kayo compare dito. So, pasok po kayo sa loob. Please lang po, no? Kundi naman po sa pagmamalabis lang. Sino pa? Guys, last call sa mga nasa labas pa. Pasok po muna. Okay? Lahat po ba ay nasa loob na? Again, tinatawagan po ang lahat na please, pumasok na po tayo, pa isang pitik lang. Everyone, lahat po ba ay nandito na? Again po, inaanyayahan ng lahat na pumasok na po
dito sa loob para sa ating annual picture. Ang ating mga talaga namang super dedicated na mga kitchen personnel. Please, pasok po muna dito para lang naman sa isang picture. Compress na lang ng konti, wala lang hihinga ha. Kompleto na. Sino nasa kitchen table? Okay. Ayun na, last call everyone. Para sa picture. Yes. Sir Mirna, Sir Eden, Sir Cecil, nandito ka na ba? Sayang yung bangs mo. Sir Eden, Sir Cecil, pasok na po. Okay na yan na. Nakadilaw ka. Pasok na pasok yan. Everyone, pasok na po. Kuya. Ay. Compress lang po ulit Okay, so, kompleto na po ba lahat? Wala pang check muna yung katabi kasi baka mamaya isang beses isang taon lang to. Wala, last check? Wala na po ba? Billy, signal. Okay na, Kuya Billy? Okay na? Oh, video daw, sabihin nyo daw, happy to, 40th anniversary.
Okay everyone, wala pong uuwi ha. Magpalit na po ng mga damit. Yung mga may outfit, again, pasend po ng inyong pic or ang inyong artist na ginagaya sa Lord's Epistle Baptist Church na chat. Again, reminder sa may mga outfit, please send yung picture sa Lord's Epistle Baptist Church. Salamat po!